nakikita. Ito na parang yan. Nako, eto kasi Miss Suzy, kakaswipe ko kanina, umabot ako rito sa viral na Gen Z na to. Okay, bakit naman siya naging viral? Anong ginawa niya? Kumanta ba? Sumayaw? Nako, kakaibang Gen Z to dahil siya ay Gen Z pa lang, millionaire na. Wow! Grabe, nakaka-inspire talaga siya. Milyon ang kinita niya sa negosyong, eto, get this, pugo. At saka medyo traditional yung business na ginawa niya, Ano di ba? kaya nagsimula for a Gen Z like her? Exactly. Nako, sa mga gusto maging milyonaryo, tutok na dahil imi-meet natin ngayon ni Food Explorer Chef JR na na-miss natin, ang ating Gen Z millionaire. Good morning sa inyo, guys! Hello! Happy Tuesday morning! A blessed morning, Chef Ma'am in Suzy, Kaloy, and sa inyo dyan sa studio. A blessed morning sa inyong lahat. Yes, ma'am. Yes, sir. And of course, yung very inspiring, kagaya ng sinabi ni Kaloy, yung ating kwento ngayon. And meron tayong question, galing sa ating mga netizens kung bakit. Paano maging milyonaryo sa negosyong pugo? Well, ako din. Honestly, curious ako dyan. Alam nyo naman, nasa linya tayo ng farm. At marami tayong tips na makukuha kung paano ba natin maaabot yung millionaire status, lalong-lalo na sa edad na 24 years old. At syempre, ang pinaka-the best na sasagot niyan, siya mismo. Kaya, kilalanin natin siya. Sasagutin ko ang tanong ni Chef JR. Ako si Nikki, ang tawag sa akin milyonaryong Gen Z. Graduate ako ng marketing at sa ngayon ay may 3 negosyo. Sa ngayon, ang focus ko ay pagpupugo kung saan ako ay talagang hands-on. Sipag ang aking puhunan sa bawat business na aking pinapasok. Samahan po ng tiyaga at determinasyon, achieve ng pangarap sa negosyo. Winner na winner! Food Explorers, meet our Gen Z millionaire, si Nikki. Ayan, Nikki. Hello po, good morning sa inyong lahat. Galing naman. Yun yung mga tipo ng mga inspiration na talagang dapat ipinagbubunyi. So, nandito nga tayo ngayon sa Cavite, sa Amadeo, kung saan nandito yung kanyang farm. Nikki, baka pwede mo naman kami bigyan ng Tara isang po. mabilis na tour. So, Nikki, paano ka nahilig sa pagninegosyo? Nagkaroon po talaga ako ng idea sa pagnenegosyo sa tito ko pa lang po. Kay Tito okay. Dante. So, nagpupugo business din po siya. Siya din po yung nagturo sa akin na maganda po ang pagpupugo basta natutukan mo lang siya. Okay, just like with any other business Yes. naman siguro, no? So, talagang nasa linya na yun na yung pagpupugo. Opo. Pero dahil before tito ko. niyan, yun na talaga yung interest mo? Ang pagnenegosyo po talaga ang interest ko na at super blessed ako kasi meron akong supportive parents talaga na sinasabi sa akin na anak, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Kaya dun palang panalo na ako. Isang tip po yun mga kapuso na very important yung moral support from your family, from your close friends. So ito, nag-harvest na tayo ng ating mga pugo. So, Nikki, paano ma-achieve yung maging millionaire status at age of 24, di ba? Oo nga, nakakakilig yan, pero meron lang akong 2 simpleng diskarte tips sa inyong lahat. Siyempre, live na live to. Kailangan Siyempre. i-take note nyo na yan. Of course. So, unang-una, dapat tama yung mabilihan yung supplier. Dapat nangingitlog ang pugo kahit dahil kung walang itlog ng pugo, siyempre. Kasi yun yung product mo, Oo. di ba? Wala kang kikitain. Pangalawa, dapat ang diskarte mo talaga, ikaw na mismo yung nagsusupply sa mga market. Okay, Diba? Para direct. maging maganda din po yung retail price nyo. Very nice. So, I think I have enough quail eggs or itlog ng pugo. Yes po. Medyo marami-rami yan. So, syempre, bukod dun sa mga tips na binibigay mo sa amin, papasok naman syempre yung linya ko. Kailangan mabigyan din natin sila ng recipe kung paano nila mas magagamit pa yung itlog ng pugo. So, mga kapuso, eto lang naman. Very simple. I'm sure kilalang-kilala nyo tong timplang ito, tong lasa na to, yung ating kalderetang itlog ng pugo. So, yeah, basically, eto lang yun naman yung basic ingredients na meron tayo. So, we have our aromatics here. Ginigisa na natin yan. We have our onions, we have our garlic, and yung ating tomato paste para lang matanggal natin yung pakla na natitikman natin. Or just to cook off yung parang lasa na yon. And then yung ating tomato sauce. So, basically, yung gantong klase ng larangan sa mga Gen Z, paano nyo nababalance yung
yung pagiging businesswoman at saka yung social life? Oh, actually nga po ngayon na lang ako natutong magbalanse na lang lahat. Okay. Kasi sobrang higpit ko talaga kapag nakahawak na ako ng pera. Kasi feeling ko hiram lang to sa akin Yes, of Blessing course. lang siya. Kaya kailangan kong maging matalino talaga sa pag-spend ko ng pera. Pag-spend, of At course. lagi ako naniniwala sa always live within your means. Kasi Of hindi course. pwedeng mayaman ka ngayon, mahirap ka bukas. Yung mga umaarteng mayaman. Oo, tapos, I mean, ayoko na yun yung ganun. pangit in a way na lalong nagpapalubog sa'yo. So, Opo. within your means, napakagandang tip nun. Very realistic. I'm sure maraming makaka-relate. So, ito na yung ating carrots and of course, yung ating patatas. Season lang natin ng konting sugar, konting salt, and of course, yung ating quail eggs na bidang-bida. Magandang substitute din po kasi ito, mga kapuso, na protein source, di ba? So, very accessible, very affordable Yes. yung ating main ingredient. And of course, magiging kaldereta siya. Lalagyan lang natin ng ating liver spread and some bell pepper. And then, pakukuluan lang natin yan for about siguro mga 5 to 10 minutes. And eto na, yung kalalabasan yan, Nikki. Wow! Diba? Very sarap. colorful, Oo, very appetizing. festive. Kahit napaka-humble ng ingredient natin na quail egg, eto na. Ready na siya. So, very inspiring yung iyong mga nabigay na tip. And of course, yung story mo, again, like I said earlier, yan yung mga dapat sineselebrate natin eh. At eto na mga kapuso, ready. Habol natin sa inyong mga almusal. Tuloy-tuloy yung food adventure natin dito sa Amadeo, Cavite. Mamaya marami pa tayong tips na makukuha from Nikki. Tutukan nyo lang dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit!